Magandang umaga po sa ating lahat. Sige po, tayo po natin tumayo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sige po. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Sige po, yung mas malakas. Yung buhay na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon, ng langit at lupa. Karapat-dapat na tanggapin mo ang lahat ng pagsamba, ang lahat ng papuri, Panginoon. Hallelujah. Dakila at makapangyarihang Diyos sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa panibagong araw na ipinagkaloob po ninyo sa amin. Salamat, Panginoon, sa umagang ito na ikaw ay kasama namin. Salamat sa panibagong lakas, panibagong pag-asa na ibinigay mo sa buhay ng bawat isa. Kaya naman, Panginoon, kami ay nagagalak at patuloy na magagalak na magpuri, sumamba, tumakila sa iyong dakilang pangalan. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen and amen. Hallelujah. Sige po, mas masigabong palakpakan para sa Panginoon sa umagang ito. Amen. Are we come prepared this morning? Ano po ba ang naging paghahanda natin para sa umagang ito? Amen. Sabi ng Lord, love Him with all your heart, mind, soul, and strength. Do you come here this morning with all your heart? With all your mind? With all your strength? Amen. Sige po, bigyan ulit natin ng Lord ng the best clap offering this morning. Hallelujah! Sama-sama tayo magpupuri sa Panginoon. At maging handa po tayo sa pagpupuspos ng kanyang banal na spirito. Amen! Let's go! Praise you, Jesus! sa'yo'y dumalangin. Nadadala ang langit ng Pasasalamat sa lahat ng iyong gawa. Sama-sama kaming sumasamo, Panginoon. kung sa'yo'y sumasamo. Puno-puno ang puso ng pasasalamat sa lahat ng iyong gawa. Hallelujah! Di na mapipigilan pa aking ihahaya. Jesus! Jesus, dakila ka sa buhay ko ikaw. Itaas natin ang pangalan ng Panginoon. Karapat-dapat na tumanggap ang papuri pagsamba. Jesus, dakila ka sa buhay ko ikaw. Amen! Karapat-dapat na tumanggap ang papuri pagsamba. Dakila ka. Oh, yes, God, you are. Kung sa'yo'y lumalapit, dala-dala ang
dakila ka sa buhay ko, ligtas. Ikaw lang ang Jesus, karapat-dapat kang tumanggap ng papuring pagsamba. Jesus, dakila ka sa buhay ko, ligtas. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuring pagsamba. Jesus, dakila ka sa buhay ko.
wala kang katulad, Panginoon. Kapatid, may katulad ba ang Diyos sa buhay mo? Meron po ba, kapatid? Kung iisipin mo, meron ka bang maiyahan tulad sa kadakilaan, sa kabanalan, sa kagandahan, sa katapatan, sa pag-ibig na walang hanggan, sa Diyos na buhay, meron ka bang maiyahan tulad? Lord, sa umagang ito, kita mo yung puso namin, Panginoon. Lord, we may be standing, but some of us is crushing, Lord. Lord, we may be standing, shouting, lifting our hands, lifting our lives, but some of us, Lord, are sick. Some of us, Lord, may malaking hinaharap na problema. May sirang pamilya, Lord. You see us. You see us, oh God. Higit sa lahat, Ikaw na aming Diyos na buhay, yung nakakakita ng totoong sitwasyon ng puso namin. We may be smiling, but Lord, deep inside, nakikita mo, Lord, how much we cried out, Lord. How much we need You, Panginoon, in every circumstances of our lives. Can that heart worship the Lord this morning? Can that heart say to the Lord, Lord, pagod na ako, kailangan kita. Lord, Ikaw ang kailangan ko. Higit sa kayamanan, higit sa ano pa mang bagay, higit sa relasyon, higit kanino man, higit sa ano pa man. Lord, Ikaw po yung kailangan ko, Panginoon. Kasi Lord, if we have You, we have everything. And apart from You, Lord, we are nothing. We acknowledge, God, our nothingness. Lord, in Your word, You said, in 1 Chronicles, unang Kronika, 16:25 to 30, si Yahweh ay dakila at karapat-dapat. Sige po, sabayan po natin. Si Yahweh ay dakila at karapat-dapat papurihan. Siya ay higit sa mga Diyos ng buong sanlibutan. Ang Diyos ng mga bansa ay mga Diyos-Diyosan lamang. Ngunit si Yahweh ang lumikha ng buong kalangitan. Kanya ang kaluwalhatian at karangalan, lakas at kagalakan nasa kanyang tahanan. Si Yahweh ay purihin ng lahat ng mga bansa. Dapat siyang kilalanin ng marangal at dakila. Kilalanin ang lahat, maluwalhati niyang pangalan. Bawat isa'y lumapit at siya ay handugan. Sambahin si Yahweh sa diwa ng kabanalan. Sa harap niya ay gumana ang lahat ng mga bansa. Ang sandigan ng daigdig ay matibay niyang ginawa. Hallelujah! Sige po, ibigay mo sa Panginoon. Ibigay mo sa Panginoon, kapatid. For You alone are great. For You alone are great, God. Ikaw lamang ang dakila. At Ikaw lamang ang karapat-dapat sa lahat ng pagsamba at pagluwalhati ng iyong mga anak. We declare it over Your church, over our family, over our lives, O God, that You alone are great and most worthy. Have praise, O God. Hallelujah. Ikaw ang buhay, ang pag-ibig, ilaw sa kadiliman, ang pag-asa, kagalingan ng pusong nasugatan. O Diyos, dakila ka. Aming Diyos, habang buhay, ang lahat ng papuri sa'yo ibibigay. Aming Diyos, habang buhay, ang lahat ng papuri sa'yo lamang. Dakila
Diyos, ikaw lamang. O Diyos, dakila ka. O Diyos, dakila ka. O Diyos, dakila ka. Aming Diyos. Aming Diyos, habang buhay, ang lahat ng papuri sa'yo'y bibigay. Aming Diyos, habang buhay, Let's lift our hearts to God. Give it to God, church. Give it to God. Yes, give the worship due to Jesus Christ. lahat ng papuri sa'yo'y bibigay. Aming Diyos, habang buhay, ang lahat ng papuri sa'yo'y bibigay. Aming Diyos, habang buhay, ang lahat ng papuri sa'yo lamang. Sa'yo lamang. Sa'yo lamang. Church, kalimutan mo na yung katabi mo. Isipin mo yung pagpupuri at pagsamba mo sa Panginoon sa umagang ito. Yung maibigay mo ng buong buo. Lord, buong mundo sa umagang ito ay mag-aalay ng papuri at pagsamba sa'yo. Hallelujah. We declare it. We declare it. Oh God. Mundo'y magpupuri, ang aming puso'y sasamba. O Diyos, dakila ka. Mundo'y magpupuri, ang aming puso'y sasamba. O Diyos, dakila ka. Mundo'y magpupuri, ang aming puso'y sasamba. O Diyos, dakila ka. Mundo'y magpupuri, ang aming puso'y sasamba. O Diyos, dakila ka. Mundo'y magpupuri, Let's lift those holy hands to the Lord. Let's lift those holy hands to God. O Diyos, dakila ka. Aming Diyos, habang buhay, ang lahat ng papuri sa'yo'y bibigay. Aming Diyos, habang Raise your hearts to worship this night. lahat ng Speak to every heart. sa'yo'y bibigay. Fill every heart. Habang buhay, lahat ng papuri sa'yo'y bibigay. Aming Diyos, habang buhay, ang lahat ng papuri sa'yo lamang. Oh Diyos, dakila ka. Hallelujah. Yakapin mo ang Panginoon sa umagang ito. As He stands in your front, yakapin mo siya. Iiyak mo sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya, Lord, higit kang dakila sa pinagdadaanan ko. Higit kang dakila sa karamdaman ko. Higit kang dakila sa anumang karamdaman na meron sa pamilya ko. Higit kang dakila, Panginoon. Lord, sa mga relasyong
Diyos, dakila kasing o Diyos. Oh Diyos, dakila oh Diyos, dakila sing a new song, Jesus. Dapat ka, Panginoon. Dapat ka. Dapat ang ngalan mo. Dapat ka. papuri ko'y sa'yo. Amen. As you lift the name of Jesus, those walls will fall down. Sabi niya, pag tinaas natin siya, Dapat ka, patuloy natin siya itinataas. papuri Siya'y ko'y lalapit sa sa'yo. atin. Dapat Itaas mo si Jesus sa buhay mo, kapatid, sa umagang ito. Magnify His name. Magnify the name of the Lord. papuri ko'y Give sa'yo. Him the glory. Karapat-dapat ang ngalan mo. Karapat-dapat ka, Basta, papuri ko'y ibigay mo ang sa'yo. karapat-dapat sa Panginoon, kapatid. Ibigay mo sa Panginoon ang karapat-dapat. Banal ang Diyos. Karapat-dapat
dakilain ka. Sapagkat karapat-dapat kang purihin, sambahin, igalang ang dakilang pangalan mo. Lumuhod sa dakilang pangalan mo. Sambahin ang dakilang pangalan mo. Hindi lang dahil ikaw ay mabuti, sapagkat kayo po ay Diyos ng mga Diyos. Kayo po ang may likha ng langit at lupa. Kaya ngayong umaga, Panginoon, hayaan niyo po na amin pong ibabalik sa iyo, Lord God, ng mainam ang aming papuri, ang aming pagsamba. Tanggapin mo ang mga palakpak na ito, Panginoon, para sa iyo lamang. Purihin ka, O Diyos. Dakilain ka. Sambahin ka sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Ayan, sige po, bago po tayo magsimula, amen. Praise God. Magandang umaga at maaari po ba nating malaman kung meron pong first time, ngayon lang po nakadalo po sa TGM Dasma, sa Tabernacle of God Ministries Dasma, meron po ba? Pwede pong pakitaas ang kamay? Meron po ba dyan? First time. First time pong umattend. Dito po. Lahat po dito naka-attend na. Dito po. Ayan, naka-attend na. Okay po, sige po. Kung lahat po ay mga luma. Walang bago eh, di luma. Tayo pag lahat ay tumayo at magkamayan po. With the love of the Lord. Hallelujah. Ako po si Ate Edith. Ako ay head ng Outreach Ministry at kami po sa araw na ito ay may ginaganap na ministry fair. So sa ngayon po ay ini-invite namin ang lahat na mag-involve sa outreach dahil ito po ay mandated ng ating Panginoon na maibahagi ang good news. So kayo po ay iniimbitahan namin, mayroon po kaming visitation team, mayroon din kaming evangelism at mayroon pa kaming care group. Pwede rin kayo ma-involve kahit ang isang once a week pwede naman. So tumugon po tayo dahil ito po ay ikaka-glorify ng ating Panginoon. We stand, we go, and we reach out. TGM Dasma Outreach Department! If you're alive and you've been redeemed, rise and sing, rise and sing. If you've been touched by the mercy King, rise and sing. Hi, this is TGM Dasma and we're inviting you to dance ministry. Worshiping the Lord. At tayo po dito malayang nagpupuri at sumasamba, no? At ibigay po natin palagi yung best sa Panginoon. Amen. Sige, talakpakan natin siya. Wow, praise God. Ayan. Again po, good morning. Tayo po ay magsisimula, no, sa mga photos po ito, no? I believe these are common photos at madalas niyo pong nakikita. Ayan. So, ano po yung una? Ano po nakalagay? Bawal tumawid kasi may namatay na dito. Yung pa yun, hindi pa nakakamatay. Ay sabi dyan, may namatay na daw po dyan. Di ba po? Kaya lang po, may tumawid pa rin, no? At ang iba po, ang sabi dyan, no, use overpass, no, jaywalking. Nakikita niyo po ba yan? Ginawa niyo rin po ba yan?
At hindi lang po yan, no? Even I think sa Commonwealth may mga ganito. Kahit napakalapad po nung Commonwealth, meron pa rin pong tumatawid. At ayan po, nabalita, ayan, tingnan niyo po. No? So, 1, 2, 3, tatlo po silang nagsipag-tawiran no? sa express. No? At nakakalungkot. Pero bakit po kaya bakit po kaya dyan sila dumadaan? Ano pong dahilan? Ha? Shortcut, ano po? Easy, di ba? Madali po yan eh. Bakit po? Kasi ganito po yung akyatin nyo. Sige po, araw-araw kayo umakyat dyan. I don't think na... Paano na lang po yung mga mami, tsaka yung mga, yung may mga letter G. Yung mga letter G, yung mga miyembro po. For sure po, mahirap pa umakyat dyan. But kidding aside po, kaya po siya ganyang kataas kasi may dumadaang tren po dyan, no? No option. Sana kung maganda, Lord, kung medyo pailalim na lang, no? But budget-wise siguro ng ating gobyerno, mas mura naman po yung tulay. So ano na lang po ang ibig sabihin natin yan, no? Ganun po talaga. Yan po ang batas. So sunod po tayo sa tama. Tingnan niyo po, ilan yung tumawid? 1 piraso. Di ba po? 1 piraso. Ang tanong po, ginawa niyo din po ba yan? Yung pagtawid dun sa highway, hindi po dito sa mataas. Or, sabihin na natin, nakatawid na rin po ba kayo sa ganyang kataas? Di ba? Kamuning ako sa Rotonda, medyo mababa pa yun eh. Tatawid ka lang papunta sa may kabila ng EDSA, sa Pasay. Medyo mababa. Sa Ayala, medyo mataas-taas, pero may elevator, no? Kaya madalas po, no, nung mga estudyante pa siguro tayo, nagawa nating makipagpatintero sa daanan. Nagagawa ko po yan, nakasulat po dyan, no jaywalking. Pero dahil late ka na po, no, gagawin mo po yan. No, kasi madali nga pong dumaan at late ka na po. So, how it is related sa ating topic this morning, ang ating pong pag-uusapan ay makikita po sa Matthew 7:13 to 14. No? If you have your Bible or electronic Bible sa mga cellphone, or syempre dito na lang po, ang sabi po diyan sa Matthew, no, enter by the narrow gate. For the gate is wide and the way is easy that leads to destruction. And those who enter by it are many. For the gate is narrow, the way is hard that leads to life, and those who find it are few. Tayo po manalangin. Panginoong Jesus, ngayong umaga, kami po ay lumalapit sa inyo ng may pagpapakumbaba sa inyong banal na trono. Kami po ay humihingi ng tawad sa anumang pagkakasalang nagawa namin, Panginoon. Sa isip din po o sa aming pananalita. Patawad o Diyos kung nakasakit kami. Patawad o Diyos kung nagkulang kami sa inyo. At ngayong umaga, Panginoon, we open our hearts, Lord. Ano man po ang hindi kalugod-lugod dito, Panginoon. Pakalinisin niyo nga po ng inyong banal na dugo. So that, Lord, kayo po ay malayang kumilos. Sapagkat ang lugar na to, Lord God, ay holy place. For your presence is in here, Lord. That's why, Lord, our heart, our mind should be clean as well, Lord God. Kaya patawad, O Diyos, at malaya po kayong kumilos sa lugar na to, Panginoon. Holy Spirit, speak to us. Nawa ang amin pong pagdalo ngayong umaga ay hindi para kami po ay manatili kung ano kami kanina. Bagkus, Lord God, ang aming pagdalo dito, meron po kayong babaguhin sa buhay namin, Panginoon. Sa aming pagkilos, sa aming pananalita, sa aming pag-isip. Kaya salamat, O Diyos, at kami po umaasa, Lord, na Lord, you will speak to us, Panginoon, through your words, Lord God, through your words. Thank you so much, Father. We love you and we honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige, isang palakpak pa sa Panginoon. Yan. Praise God. Alam niyo po, the background nito po, bago po mag-Matthew 7, chapter 5, 6, and 7 talks about, ito po ay when our Lord Jesus Christ po ay nagturo sa Mount. No? Siya po ay nagturo. No? At nag-start po yan sa Matthew 5, wherein the Beatitudes. Tama po? Nakakaalala po ba ng Beatitudes? After po ng Beatitudes, believers are salt and light. No? Sinasabi ng Diyos, yung katabi mo, sino mga believers? Ayan, taas po ang kamay ng believers. Yan. Yung iba po hindi. Okay? Sige po, yung mga hindi, wag na magtaas ng kamay.
So kung believers ang katabi mo, sabihin mo sa katabi mo, you are the salt and light. Okay? Yan. You are the salt and light. Ano pang tinuro ng Panginoon? Christ fulfills the law. No, tinuro ng Panginoon na itong mga batas ay hindi niya inabolish, no? Bagkus i-fulfill niya. Murder begins in the heart. Yung makapatay pala ay nagsisimula sa puso. Tinuro din niya ng ating Panginoon, no? Adultery in the heart, marriage is sacred and binding. Jesus forbids oaths. Bakit po hindi pinahintulutan ng Diyos, lalo na yung nangangako ka? Kasi pag hindi mo natupad yun ay kasalanan yun. Para ka nanluloko, no? Go the second mile. Tinuro ng Panginoon na kung ikaw po ay pagod na, pero kailangan mong gawin, no? Kasi worker ka ng church. Naiintindihan ng mga worker yan eh. From 5 o'clock, 4 o'clock in the morning, papunta na po ng office, naliligo na, pupunta ng office ng alas 5. Bakit? Kasi marami pa pong bubuhatin. At magsiset up pa po dito ng alas 6. Go the extra mile. Love your enemies. Pakitingin nga po yung katabi nyo. Yan. Hindi nyo naman po enemy yan, di ba? Yan po ay inyong mahal sa buhay, kapatid, no? No, but sabi, love your enemies, do good to please God. Gawin mo raw kung ano po ang makakalugod sa Panginoon. No? Do good to please God. At ano pa po ang sabi diyan? The model prayer, no, yung ating pong prayer ng ating Panginoon, 'di ba? Our Father, thou art in heaven. Alam niyo na po 'yon. Tinuro po 'yon. Fasting to be seen only by God, lay up treasures in heaven. Tinuro ng Panginoon na kung tayo po ay iimpok daw natin ang mga bagay na kung saan po ay makalangit. Tingnan niyo po ba yung mga katabi niyo kung mukha pong makalangit? Di ba po? Ang gaganda po ng smile. Amen? At ang popogi. Siyempre po, kaya na-inlove tayo sa ating mga asawa kasi maganda. Kasi pogi. Yan. Ang sabi pa dyan, the lamp of the body, and then you cannot serve God and money. Tinuro din ng Panginoon yan. Tinuro din po ng Panginoon, bago po ang 7, do not worry. Sino po may mga worry ngayong umaga? Meron po. Aminin man natin sa hindi, meron po tayong worries ngayong umaga. Do not judge. Keep asking, seeking, and knocking. Then, the narrow way or the narrow gate. Ayan na po yung ating pinag-uusapan. No? Kaya po ang title po natin ngayon, umaga, at alam nyo po, habang umaawit po tayo kanina, ang sabi po ng song leader, ibigay na natin yung best sa Panginoon. Give our life to the Lord. Amen? Ibuhos na natin kung ano po yung 100% bigay natin sa Panginoon. Kasi ito po ang sabi, no, at ito po ang ating title, Through the Narrow Gate. No? A call to decision. So ngayong umaga po, pag-desisyonan na po natin, saan ba tayo? No? Base po sa nabasa natin, are we be entering the narrow gate or we will be entering the wide gate or the large gate? No? At ito po ang ating pong pag-uusapan ngayong umaga, things to ponder. No? Pwede pakibawasan po ng konting echo. Yan. Ayan, praise God. No? So, things to ponder po. Gawin po natin the versus yan. Parang title, the versus. Ano ba yung the versus? No? Hindi po yan the varicose. The versus. Balikan natin ang text natin, Matthew 7:13-14. Enter by the narrow gate, for the gate is wide. Ang sabi dyan. And it's easy that leads to destruction, and those who enter by it are many, for the gate is narrow. Ang sabi naman po. And the way is hard that leads to life, and those who find it are few. Meron pa rin pong echo. Babawas na lang po. Hindi po ako kakanta. Yan. Ano po yung ating pong kailangang tandaan po dito, no? Ang sabi po, there are 2 gates, no? Pero po sa Greek word po yung gates na ginamit ng ating Panginoon, ito po ay paili. Sabi diyan, ibig sabihin po niyan ay gateway, no? Gateway daw po 'yan. At ang sabi po ng word na 'yan, ang meaning po niyan, the word used for a city gate. So ang sinasabi ng Panginoon, merong gate sa city, merong gate sa Jerusalem, merong gate sa Israel.
Tama po, yan po yun. It's about legitimate entry and authority. So ang papasok lang po doon yung mga may pwedeng pumasok at yung meron pong otoridad. No? Kung ikaw po ay taga ron, malaya ka pong pumasok. Yan po yan. And you don't enter the city any way you choose. So ibig sabihin, may isa pong daanan lamang at hindi ka pwedeng kung saan pumasok at kung ano-ano po ang daladala mo. Yan po ang sinasabi ng Panginoong Jesus. Mabigat po yan. Akala lang natin, basta gate. Enter the narrow gate. Enter the wide gate. Pero ang tinutukoy ng Panginoong Jesus, ito po yung gate na yan. Ano po ba yung mga gate na yan? Atin pong saliksikin po yan. There are two gates. The wide, ang ibig sabihin po niyan, flatis, it is broad, it is large. Kaya po kanina sa daanan, mas madaling tumawid. Tama po. Kesa naman aakyat ka sa narrow at sobrang hirap. But this gate, the narrow gate, ito daw po ay close at straight. Sobrang makipot, sakto lang. Yan po ang sinasabi po dyan. Kaya po, ano po ang sabi sa Matthew 5:27-30? Atin po itong masaliksikin. But before that, ang sabi po dyan sa narrow gate, sa wide gate, it is unrestricted and spacious, welcomes everyone, no repentance here, no surrender is asked for. Ito daw po yung narrow gate, wide gate. Kaya po kung titingnan mo po yung mga tumatawid, alam naman nila na bawal, wala po silang pakialam. Same with this gate po, wala pong pakialam ang gate na yan. Magwalwal ka dyan, walang pakialam. Kahit anong gawin mo, walang pakialam. Sa gate na to na papasukin na wide gate. Wala pong surrender dyan. Kaya po itong mga tumatawid, no, kahit na po minsan nahuhuli na, tatakbo pa yun, tatakasan. Walang surrender. At sometimes ganyan po ang buhay natin. We want sa wide gate because madali ang buhay. Walang bawal. Lahat ay welcome. Sa buhay po ng Kristiyano po, hindi po lahat welcome. Ang welcome lang po ay yung mga bagay na kung saan po kalulugdan ng Panginoon. Pero po, ang tao po, welcome ha. Wala po tayong hindi wini-welcome dito, no? Ang sabi nga ng Panginoon, love your enemy. So, yung kapitbahay mo, kahit na maaga yung nagpapatugtog at naiirita ka, sabi dyan, love your enemy. Ang sinasabing hindi welcome, ito yung mga bagay na kung saan po, hindi po kalugod-lugod sa Panginoon. While the narrow gate, ito daw po ay tight, compressed, restricted, no? Do not allow excess baggage. Yan po yun. Naalala niyo po yung yung camel po na ang sabi po it is easy, no, for the camel na dumaan sa eye of the needle than for a rich man, no? Bakit po? Kasi po dun sa needle na yun po, ang camel po eksaktong-eksakto lang dun dumadaan yung camel. Meron po palang para sa camel at meron ding para sa tao, no? Do not allow excess baggage, no? Etong narrow gate na daw to, do not allow excess baggage, no pride and self-rule here. Etong sinasabi ng Panginoon. Sin you refuse to release doesn't fit here. So dito sa narrow gate na to, kung meron kang kasalanan na ayaw mong bitaw-bitawan, hindi ka daw po makakapasok dito. Ilan po ang daladala nating kasalanan ngayong umaga, pagkagising? Nagdabog po ba kagad tayo? Tinamad po ba kagad tayo? Na parang ayoko magsimba? May mga ganun po ba? Na iniisip natin, sana punta na lang kaya ako doon bago si Lord. Ito po yun. Itong gate na to po, hindi daw po uubra ang ganon. That's why po in Matthew 5:27-30, ito po ang sabi, you have heard, tingnan niyo po that it was said, you shall not commit adultery. But I say to you that everyone who looks at a woman with lustful intent has already committed adultery with her in his eyes. So, ibig sabihin, ito pa lang kung mata mo na tumingin sa isang babae na merong pagnanasa, na daw po ay kasalanan at hindi daw po yan pwede sa narrow gate na yan. Yan po ang sinasabi ng Panginoong Jesus. What else po? Matthew 5:27-30. Ang sabi dyan, tuloy po natin. Ang sabi po dyan, tingnan niyo po, if your right eye causes you to sin,
Kung ang iyong kanang kamay daw, mata daw ay nagkukos ng kasalanan, tear it out and throw it away. Ang iba po ang sabi, dukutin, gouge it out. Tingnan niyo po ang importansya. For it is better that you lose one of your members than your whole body be thrown into hell. And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. Kung ang kanang kamay naman nagkakasala. For it is better that you lose one of your members than that your whole body go into hell. Tingnan niyo po, ang sinasabi ng Diyos, para makapasok ka dito, tanggalin mo yung bagahe. Anong bagahe? Ang kasalanan. Dahil mas importante sa Diyos ang buhay mo kaysa sa katawan mo na ito naman po ay maaagnas. Mas importante sa Diyos ang kaluluwa natin, ang buhay po natin. 1 Corinthians 6:9-11, ito po ang sabi, don't you realize that those who do wrong will not inherit the kingdom of God? Ito na po. Will not inherit the kingdom of God. Don't fool yourselves. Those who indulge in sexual sin, or who worship idols, or commit adultery, or are male prostitutes, or practice homosexuality, or are thieves, or greedy people, or drunkards, or are abusive, or cheat people. Nabanggit na po ba tayo doon? May nabanggit na? Kasama kayo doon? Kasama ba tayo? None of these will inherit the kingdom of God. So matakot po tayo. Hindi ito pananakot na kung saan po ay ikaw po ay, ang ibig sabihin natin matakot dito, matakot po tayo sa atin pong kalalagyan po. In the future po. Gaya nga po na sinasabi natin, ako nga po ay nagpapasalamat kanina because pribilehiyo po na makatayo dito. Pribilehiyo po ngayong umaga na meron tayong buhay. Nasaan po galing? Sa Panginoon. And that's why po sinasabi ngayon, wag na po natin yung gagawin because none of this will inherit the kingdom. Pero ito po ang kagandahan. No? Before siguro ganyan ang mga buhay natin. We are drunkards, no? Malakas tayong manigarilyo, no? Chain smoker, di ba po? Kung uminom po ay talagang, ano to? Isang anong tawag po doon? Hindi kasi ako nanginginom. Isang case yan. Case. Dalawa lang kayo, case, inuubos nyo. Pero yun po ay dati. Ang kagandahan po, some of you were once like that. Amen? At nung makilala natin ang Panginoon, nasabi diyan, but you were cleansed, you were made holy, you were made right with God by calling on the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Amen? Pwede ba nating palakpakan si Lord sa kabutihan niya? Tingnan niyo po sa kabila po ng ating ginawa po, no, sobra-sobra. Pero po, nung tayo po ay lumapit at tinawag ang pangalang Jesus sa buhay mo, pinapasok siya, humingi ng tawad. Ang sabi po diyan, tayo po ay nilinis na po. We are made holy. And therefore po, kung ang pagpasok sa gate na yan kanina ay imposible, because of our baggages na dala-dala, dahil po nilinis na po ng Panginoon yung mga baggages na yon, we can now enter that narrow gate. Pero hindi pa po dyan tapos Ito po ang sabi, the gate, ito po ang sabi dyan, no? The gate isn't narrow to keep you out. Hindi po pinasikip yung gate para po hindi tayo papasukin. Pinasikip po ang gate to keep sin out. Tingnan niyo po. Because ang sin po, wala po talagang maidudulot sa atin. Habang hihimay-himayin po natin, Panginoon, sana po mabago ang buhay natin sa araw na to. Nalalabas po tayo sa pintuan yan ng Nara Function Hall. Okay din po ba yung lugar, no? So, minsan-minsan dinadala tayo ni Lord sa carpet, di ba po? Sobrang blessed po ng TGM. Amen po ba? Amen. Pwede nating palakpakan si Lord. Alam niyo po, again po, ito po ang ating testimony. We started without anything. But we trusted our big God. Amen. Kaya po ngayon, andito tayo. Sometimes, nandun pa tayo sa mahogany.
No, na sobrang taas ng ceiling, may chandelier pa, di ba po? Ang nire-rent lang naman natin sa taas po. Di ba po? At highly favored, binigyan tayo ng discount. Amen po ba yun? Sa Elijah pa, sa hotel. Something like that. It is very, ipapasalamat mo talaga sa Panginoon. We started nothing, walang-wala, but makikita mo po, dahan-dahan po nating nabibili yung mga gamit. Siguro po, with all of the expense nang tayo po ay mag-open last July 6, 2025, more than 1 million na po ang atin pong rent at ang ating pong mga bagay-bagay na nabili po. No? And hindi lang po yun, we have blessed pa po others as well because last December, may kapatid po tayo na napakabuti, no? At sinabayan po yun ninyo pong mga members na nagkaloob din po ng libreng groceries. Yan po ang heart ng TGM po. To show compassion, no? Hindi po para tayo ay magpayaman, bagkus po para tayo po ay humayo at abutin po ang mga taong lost. Because before, sabi sa salita ng Diyos, ganun din kasi tayo dati. Tayo po ay chain smoker, tayo po ay pag umuwi gumagapang, sumusuka sa daan, pasuray-suray. Tayo po ay nauubusan ng pera dahil sa pambababae. Sa panlalalaki, meron ba? Panlalalaki. Meron din, may mga nanlalalaki rin. Di ba po? But again, sabi ni Lord, those are dating buhay. Nang tumawag ka sa Panginoon, walang imposible sa Diyos kahit gaano ka pa makasalanan. Pag lumapit sa Kanya, siya po ay mabuti. Next point, ang sabi po dyan, enter by the narrow gates, for the gate is wide and the way is easy. Kaya po yung malapad na daan na yun, pilit na tatawirin ng tao kasi po easy. While on the other hand, that narrow gate po, the way is hard. Mahirap po ang buhay ng Kristiyano, tama po ba? Meron po ba ritong sasabihin na ang buhay ng Kristiyano ay hindi masayang tunay kasi masaya, pero hindi madali. Tingnan niyo po yung kanta, no? Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Uy, may hep-hep. Masayang tunay, hep-hep. Di ba? Masayang tunay. Hindi sinabi ang buhay ng Kristiyano ay madaling tunay. Kasi sabi ni Lord, ang buhay ng isang Kristiyano will have many trials and tribulations. Many na, with S na, may many pa. Lord, sobrang pahirap naman. Hindi po. Kasi po, ang buhay ng isang Kristiyano ay sumusunod po kasi. Alam niyo po, ang pinakamahirap sa buhay ng isang tao ay ang sumunod. And it takes humility, huhubarin mo talaga yung yabang mo para ikaw po ay sumunod. Hanggat meron kang yabang na dala-dala sa puso mo, hanggat meron kang pagmamataas, hanggat sinasabi mo na kaya ko to, O Diyos, wala akong pakialam sa'yo. Hanggat meron kang yabang. I don't have to comply sa mga salita mo. Dahil po yan sa pride. And remember po, no, si Satan ay, kaya po siya nalaglag because of pride po. At ngayong umaga po, tanggalin po natin yung pride sa puso natin. Ano po ba yung dala-dala natin na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon? Ito na po yun. Kaya po pinapaalala ngayong umaga, we will enter the narrow gate. Dahil sa narrow gate na yan, ang sinasabi hindi para pahirapan po tayo, kundi para po tanggalin natin kung anong baggages, kasalanan ang meron tayo. Dahil yun po ang gusto niyan Diyos sa atin. Dahil po habang tinatanggal natin yung mga baggages na yan, yung mga bagay-bagay na yan, pagagaanin yan ng buhay natin. And it will give us much better life. Kaya po ang sabi diyan, two ways, no? Ito po ang comparison ulit. Ang sabi diyan, odos, street or road, islas ang meaning diyan, a way of life, no? Ito daw po ay way of life. No, sinasabi ng Diyos, hindi yan basta daan, kundi ano ba ang pamamaraan mo sa pamumuhay mo? How is your life ngayon, kapatid? We're called followers of the way. Ito po, tingnan nyo ang ganda ng
ng verse na to, no? Ang sabi dyan sa way na yan, ito po daw po ay we're called followers of the way. Tayo daw po ay mga followers of the way. Alam niyo po ba yan? Na tayo daw po ay tagasunod ng tamang lakaran. Tamang daan po, no? Kaya po ang sinasabi ng Diyos dito, hindi lang to basta daan, kundi how ikaw ay nabubuhay. Kayo po ang nakakaalam, no? Early Christian daw po ang followers of the way. Ang ganda ng tawag, no? Dati po, hindi po Kristiyano ang tawag. Ang tawag po sa kanila, followers of the way. The way nino ng Panginoong Hesukristo. Kaya po in Acts 9, ito po si Paul po ito, no? O, si Saul, bago siya naging Paul. Tama? Acts 9. Ang sabi diyan ni Paul, no? He requested letters addressed to the synagogues in Damascus, asking for their cooperation in the arrest of any followers of the way. Si Saul pala, bago siya naging Paul, Saul pa siya. Itong gawain niya. Hihingi siya ng sulat na kung saan para meron siyang karapatan na pag meron siyang nakitang followers of the way, ikaw at ako yun, yung mga Kristiyano ngayon, kayang-kaya niyang hulihin. Followers of the way he found there, he wanted to bring them, both men and women, back to Jerusalem in what? In chains. Dati po ganun ang buhay ng Kristiyano, no? Hinuhuli, chini-chain. Even pala ngayon sa ibang bansa, pinapatay. Kaya po, nakakalungkot na our worship is so much free sa bansang Pilipinas, yet, tinatamad tayo minsan. Ang gawain ng Panginoon sa bansang Pilipinas ay so much free na minsan ayaw nating dumalo, mas uunahin pa natin yung mundo. Kaya po, merong palang narrow gate and wide gate. Balikan po natin. So, ang ibig sabihin nito po, mga kapatid, no, ito po yan, yung two-way na yan, no, two-way, it means road, meaning a way of life. Ito po ang tawag sa followers of the way, which are early Christians, no. Faith in Jesus was never just about believing, ang sinasabi dyan, but it was about walking in the way. Ano po yung way na yon? Way po ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kamusta po ngayong umaga ang ating lifestyle po? How is our lifestyle? Are we conforming to the pattern of this world? Pag sinabi pong conforming, kung ano yung uso, susundin natin. Kung uso ang magtangga siguro, gagawin din ng Kristiyano. Wala kasi mas maganda daw, mas in, mas magiging kilala. Yun po yun eh. Ang wide way po, or wide gate, ang sinasabi po doon, because gusto mo yung sarili mong makilala. Kaya papasok ka sa way na yun. So, ibig sabihin po, kahit magtangga ka, basta makikilala ka, kahit Kristiyano ka, gagawin mo. Kahit Kristiyano ka, gagawin mo ang makihalubilo sa hindi karapat-dapat na pakisamahan. Linawin natin, no? Again po, ang buhay ng Kristiyano ay tayo ang ilaw at asin. Pero ang sinasabi po, kung ang mga kasama mo dadalhin ka sa kapahamakan, lalayuan mo. Malinaw po? Amen? Hindi po para sila po ay itakwil, kundi po ang kanilang gawa ang lalayuan natin. No? Kasi po tayo dati ay ganun din. No? So, ibig sabihin po, kamusta po ang ating buhay Kristiyano ngayon? Do we conform sa pattern of this world or sa way po ng ating Panginoong Hesukristo? Kaya po, things to ponder, the verses po, the two ways, ang sabi po dyan, meron pong broad and easy way, meron naman pong hard and easy way or hard and narrow way. Ang sabi po sa broad and easy way, ayan po, tingnan nyo po, it is easy, di ba po? It is comfortable. Komportable naman talaga eh, ba't pa ako aakyat dun? Ito ng pinakamadaling daan. No? Popularity has been assigned. Yan po yan eh.
Dahil po ang tao, ang sinasabi po ng Biblia, ang tao po ay sanay na mag-achieve pa ng mag-achieve. Ayan po yan. No, ang sabi po doon, ang tao po daw ay hindi po nakukontento. Kaya po, ang gusto popularity and it is crowded. Kasi po madaling buhay eh. Easy, di ba? Ayaw mo ng pila, di ba? Ang tao po ayaw ng pila. Kaya po mas gusto po nila ito. Ayaw po nilang pumila. While the narrow or hard, ito po ay difficult. Sabi sa katabi mo, difficult. Naintindihan po ba natin yung difficult? Lord, ang hirap po pala. Huwag na lang pong magbuhay Kristiyano, Panginoon. Gigising pa sa umaga, tapos mamayang hapon, may ladies. Tama ba? May ladies mamaya. Oh, di ba? Oh, ladies meron mamaya. 2:00. Oh. It requires obedience. Again po, ang obedience mahirap. Lalo na kung meron kang pride sa buhay. It calls for discipline. Ang narrow gate daw po, kailangan ng disiplina. Kailangan mo matulog na maaga kasi magsisimba ka bukas para hindi ka late. Para makatugtog ka. Para hindi ka magkasakit. Di ba po? It feels lonely. Akala mo lang nag-iisa ka. Pero hindi mo alam, kasama mo ang Diyos. Amen? Kasi alam mo, ang buhay ng Kristiyano, parang itsipwera, di ba? Hindi ka in doon sa, lalo na pag nasa company ka, ganun dyan madalas mag-inuman, labas yan. Tayo, bilang Kristiyano, sige na lang po. Kaya na lang po Akala mo lonely, no? Pero you're doing it pala because you love the Lord. Mukha lang lonely. But nalulugod pala ang Panginoon doon. Tinatanggihan mo yung pagyaya ng inom, panunood ng kung ano-anong malalaswa, pagpunta sa mga kung ano-ano, no? Paggawa ng mga bagay na hindi nakanais-nais. Alam nyo, I remember, nung ako po ay high school, 3 po kami, na talagang halos dikit, na mga high schooler din. Salbahe po kami. Kasi po, may mga gabi po na sa daanan po, nagtatali po kami dyan. Nagtatali po kami. Pag may nadapa, pagtatawanan namin. At nakasilip po kami sa bintana. Di ba po? Mga kabataan, minsan ganyan. Yun po ang sinasabi ng Panginoon na kung may ganun. Sana Lord, kung change talaga, hindi ko nagawa. No? Pero dumadanas tayo sa ganun. But praise God, pinatawad tayo ng Panginoon doon. Marami pa kaming kalokohan. Minsan alam ko may parang kumalat na pera. Hindi ako nakahabol Wala akong nadampot. Sila hindi na binalik. Kawawa na may nawalan. Diba? Today po, ito po ang, tingnan nyo po go an extra mile. Ang drummer po natin today, supposedly si Kuya Edge po. Kuya Edge, dapat po, sitting pretty na si Kuya Edge dito. No, tumawag po si Pastor Jerry kanina, Pastor, baka may available kang drummer. Pastor, let me check po andyan naman po si Kuya Purdy, andyan din naman si Kevin na pwedeng mag-drum. Kuya Edge, kailangan sa Molino O sige po, Pastor, walang problema. Tingnan niyo po yung heart ng obedience, di ba po? Do an extra mile. Pwede na lang, upo na lang si Kuya Edge dyan Mag-video-video gusto niya yan Di ba po? Pero kasi obedience po Tumawag si Pastor Jerry. Pastor, baka may available. Pastor, let me talk po. Tingnan ko po kung available po si Kuya Ferds. So, Kuya Ferds na dapat audio, siya po ang nag-drummer. And praise God, maganda po ang ating pag-aawitan. Amen? Bakit po? Because we have obedience. Sige, palakpakan natin si Lord. Because of obedience. Alam niyo po, mahirap ang obedience, tingnan niyo, no? Pero pag nagawa mo, it is fulfilling. Pero pag hindi mo ginawa, hindi ka pa tutulugin sa gabi. Tama? Di ba po? Ba't hindi ko ginawa, Lord? Patawad, Panginoon. Kaya sabi ni Lord, mahalin mo ang kapwa mo. Bakit ako nakipag-away, Lord? Di ba? Yan lang po yan. How's our lifestyle? Sabi po sa John 12:42 to 43, many people did believe in Him. Tingnan niyo po ito. Ito kasi ay lifestyle. Many people did believe in Him, kay Jesus. However, including some of the
Jewish leader, but they wouldn't admit it for the fear that the Pharisees would expel them from the synagogue. Ibig sabihin po, nakikipag-compromise na. Kamusta po kayo? Di ba po? For they love human praise more than the praises of God. Ito po yun. Ang tao po talaga ay mas gugustuhin niya pang siya po ay ma-praise. Mas gugustuhin niya po siya po ay more of me, more of me, more of me. Less of you, Lord. Pero sa buhay po ng Kristiyano, less of us, more of you, Lord. Yun po ang gusto ng Panginoon. Kaya po naisulat po yan, John 12:42-43. So nagko-compromise na po. So ingatan po natin ang ating buhay. No? Instead na makipag-compromise tayo to please your boss, to please somebody, why not please God? At isang araw, yung pinanghinayangan mo, babalik sa'yo ng mas marami po yan, mas higit pa. No? Kung wala man bumalik, so be it. Bakit? Kasi Diyos po yun eh. Naalala niyo po sina Shadrach, Meshach, at Abednego? Naalala niyo po sila? Ano pong sabi nila? Kahit hindi kami iligtas ng aming Diyos, hindi kami sasamba sa Diyos-Diyosan. Tingnan niyo po. Tinapon sila dun sa 7 times na pinainit po yung pinaghulugan sa kanila. For blazing furnace, sa furnace. Kahit yung naghatid sa kanila, namatay sa sobrang init, yung mga guard. Pero sila po nabuhay. At hindi lang po nabuhay, kasama nila ang Panginoon. So hindi po natin ipagpapalit ang ating pong integrity sa kakapiranggot po na akala mo ay sayang. Because mas malaki po ang masasayang. Amen? Pag tayo po ay nakipag-compromise. Sige, palakpakan natin si Lord. Okay, bilisan na po natin. Narrow and hard gate, ang sabi Matthew 6:1, beware of practicing your righteousness before other people in order to be seen by them. Tingnan niyo po. Minsan tumutulong, tapos nagbibideo pa, di ba? Kasi po, ayan, for then you will have no reward from your Father who is in heaven. Bilisan natin. Matthew 5:38-39. Yan po, ang sabi po dyan, you have heard the law that says the punishment must match the injury. Diba po? Kung anong ginawa sa'yo, gawin mo rin sa kanya. Yan po ang mundo. An eye for an eye and a tooth for a tooth. Pero ang sabi ng Panginoon, kaya ang hirap maging Kristiyano, but I say, do not resist an evil person. If someone slap you on the right, iharap mo pa yung kaliwa. O sige, isa pang sampal. Okay ka na. Bati na tayo. Kaya ba natin gawin yun, mga kapatid? Na pag tayo po ay nalamangan, sige na lang. Ang hirap ng buhay Kristiyano, pero ito po ang nakasulat sa ating pong, sa Bible po. Pag sinampal ka sa kanan, pasampal mo rin yung kaliwa. At malulugod ang Panginoon. Matthew 7:13-14, enter by the narrow gate, for the gate is wide and the way is easy that leads to destruction, and those who enter by it are many. For the gate is narrow and the way is hard that leads to life. Yun po pala yan, no? And those who find it are few. No? So, ang pag-uusapan natin dyan, anong comparison? The destinations po. No? Ano po ang destination? Nasabi dyan, both roads will bring you somewhere. Yung wide gate na yan at yung narrow gate na yan, dadalhin ka niyan kung saan. Yan po ang sinasabi ng distraction. Continually leading. Ito po ay, akala mo wala pa ngayon, pero dahan-dahan ka na pala nitong ipapahamak. On the other hand, pinasok mo yung narrow gate, Lord, ang hirap, pero dahan-dahan ka palang nililid papunta sa Panginoon. No? Habang ikaw po ay pumapasok dito sa magkabila, yung isa naman, you are taking closer to destination sa distraction mo, while the other one is dinadala ka closer to God. Ang isa po, dinadala ka nito na kung saan po ay, ang sabi po dyan, no one stands still spiritual. Ibig sabihin po, dahil ang bawat isa po sa atin, tayo po ay prone, no, na magkasala. But the narrow gate, habang tayo po ay papasok po dyan, dahan-dahan po tayong babaguhin ng Panginoon. And it will lead to what?
Mamaya, mas makikita natin. So ano po ang sabi po dyan? The destinations po, destruction, ito po apply sa Greek word. At ang life naman, ito po yan. Ano po ang sabi dyan? Not annihilation. Hindi po to para burahin tayo ng Panginoon. Tingnan nyo po yung kabutihan ng Diyos pa rin ha. But, magiging ruin ang buhay mo to give you a chance. Pero meron pong loss, meron pong devastation, life that exists but misses its purpose. Yes, nabubuhay ka, pero you miss your purpose. Promises freedom, but it delivers emptiness. Kaya po ang buhay natin kahit Kristiyano, empty. Kasi hindi tayo pumapasok sa narrow. While the other one, divine quality, merong God life, life that begins now and continues forever. No, life that transform how we live, love, forgive, and hope. Dapat yung buhay na to nagta-transform po. No? How we live, no, yung ating love, how we forgive, and how we hope. Moving forward, Romans 6:23, ang sabi po dyan, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Alam na po natin yan. 2 Thessalonians 1:9, ang sabi po dito, they will be punished with eternal destruction, forever separated from the Lord and from His glorious power. Nakakalungkot po yan ha. Pag pinasok mo yung white gate, ito po ang pupuntahan. Malungkot po yan. At ayaw po ng Diyos. Revelation 21:8, para lang mas maintindihan natin ano ba ang meron sa narrow gate, ano ba ang meron sa wide gate. But cowards, unbelievers, the corrupt, murderers, the immoral, those who practice witchcraft, idol worshippers, and all liars, their fate is in the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. On the other hand, ang sabi naman po dito, Matthew, and everyone who has given up houses or brothers or sisters or father or mother or children or property for my sake, ang sabi ng Panginoon, will receive 100 times as much in return and will inherit eternal life. Kaya kapatid, kahit mahirap ang buhay ng isang Kristiyano, may nakalaan pong eternal life. At ang sabi sa Romans 6:22, sabay-sabay po natin basahin 1, 2, 3. But now you are free from the power of sin and have become slaves of God. Now you do those things that lead to holiness and result in eternal life. Ang kabanalan po ang magdadala sa atin sa eternal life. Kaya po padadaanin tayo sa narrow gate nang sa gayon matanggal yung mga kasalanan. We are not perfect, pero po ang narrow gate, pag tayo po ay natutong pumasok dyan, we will be holy. Ang sabi dyan, enter by the narrow gate. Last na po to. Malapit na tayo matapos. For the gate is wide, and the way is easy that leads to destruction, and those who enter by it are many. For the gate is narrow, and the way is hard, leads to life, and those who find it are few. Kaya po kung babasahin, pag ikukumpara mo sa population ng mundo, kapiranggot lang ang Kristiyano eh. Kasi ayaw ng iba ng buhay Kristiyano. Maraming bawal talaga. Bawal kumain ng pork. Ay, iba pala yun. Hindi, marami talagang bawal. And that bawal, ito po ang ayaw ng tao. For it makes their life uneasy. The seeker implies searching to discover. Kaya po yung papasok po sa gate na yan, it implies po, gusto pa nating makilala ang Panginoon. Gusto pa nating mas maging intimate sa Panginoon. Those who value truth, more than comfort and obedience, more than approval, will find the narrow way. Tingnan niyo po kung ikaw po binavalue mo ang katotohanan at ikaw po ay handang sumunod, kapalit nung approve sa'yo ng mundong ito, handa na yung puso mo para po pumasok sa narrow gate na yan. Matthew 7:13-14, at ang sabi dyan, enter by the narrow gate. Yan. Dito po tayo babalikan po natin ano ba yung sinasabi ng Panginoong enter by the narrow gate. No? Suspense po pala.
Sa huli pa yung unang-una. Di ba? May mga ganun, plot twist sa mga kwento. Yan, balikan natin. Ang sabi po dito, yung enter po by the narrow gate, sa Greek word po, ito po ay eselthate. Ang sabi po dito, it is a decisive command. Command ito ng Panginoon. Hindi po ito not a suggestion. Ang sinabi ng Diyos, gusto mo pumasok ka sa narrow gate. Wala pong ganun. Ang sinasabi ng Diyos, enter by the narrow gate. Enter through the narrow gate ngayong umaga. Not an invitation or think it over. Huwag mo na daw pag-isipan. He is commanding a decisive action. Dapat po pag-desisyonan mo na ngayon. Not enter when you feel ready. Hindi pwedeng, Lord, pag ready na po ako, tsaka ko kalilimutan itong mga problema, itong mga bisyo ko na to, itong mga kasalanan na to, tsaka na, Lord, magpapakasasa pa ako. Mamaya, deads ka. How can you enter the narrow gate kung deads ka na? Kaya ang sabi po, enter now. Yan po ngayong umaga. John 10:9. Ang sabi po, tingnan niyo po, ito ang sabi ng Panginoon, yes, I am the gate. Those who come in through me will be saved. How can we be saved kung ayaw natin pumasok? How can we be saved kung ayaw natin sumunod sa Diyos? Sa Panginoong Jesus, they will come and go freely and will find good pasture. So hindi yung paghirap mo pala yan, isang araw, pambira, you will be free and you will find good pasture. Kapatid, baka kaya mahirap ang buhay? Because nandun tayo sa wide gate. Pwede ba i-try natin pumunta sa narrow gate? Piliin natin ang Diyos. Ngayong umaga, can we decide? Kasi sabi po dyan, the narrow path is not hard because God is cruel. Hindi po masama ang Diyos. Kaya ka pinahihirapan, hindi siya masama. It's narrow because it leads to life. And life requires transformation. Hanggat wala pong transformation sa buhay natin, mga kapatid, we will not enter the narrow gate. Dito po tayo magtatapos. One question. The question is, will you enter the narrow gate? Ngayong umaga po, pwede po ba tayong tumayo? Amen. Sa lahat po, mga kapatid, na napakinggan yung mensahe ngayon, I hope and I pray na sana po naunawaan natin. Pwede po ba nating i-recommit yung ating mga buhay sa Panginoon to enter the narrow gate? Pwede po bang as a sign of submission and obedience, lapit tayo sa altar. Huwag mong pansinin yung katabi mo. Pakita mo sa Diyos, Lord, ito ako. Nahihirapan ako, Lord. Kasi pala, nandun ako sa gate na kung saan hindi ako dapat nandun. Kung ikaw yung kapatid, lapit lang dito. And we will pray. Ang sabi po, ang sabi dun sa text kanina, kilala naman nilang Panginoon eh. Pero ayaw nilang ipagsigawan. Bakit? Nahihiya. Nahihiya, nakikipag-compromise. Nakikipag-compromise. Pero ang buti ng Panginoon eh. Ang buti ng Panginoon para tanggihan mo yung tawag niya ngayong umaga. Para tanggihan mo yung buhay na walang hanggan na ino-offer niya ngayon. Because of pride. Because of our sins. Hallelujah. 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 Panginoon, bless your people. Lord, we want to enter the narrow gate, Lord God. Kaya lang, sometimes, Lord, meron kaming pride, Panginoon. Sometimes, Lord, may dala-dala pa kaming bigat, yung mga kasalanan. Sometimes, Lord, dala-dala pa namin yung kahapon. Sometimes, Lord, we lose hope. We lose hope. Kasi, Lord, kami rin palang may kagagawan because we are not prioritizing you, Panginoon.
At ngayong umaga, Lord God, andito po ang mga anak niyo, Lord God. Hallelujah. Taas ang kamay. Lord, we hope, Lord, na as we step out in that door, Panginoon, our hearts, our minds, our lifestyle will be changed. Change according sa way mo, Panginoon. Followers of the way, Panginoon. Yung pala yung mga Kristyano dati, ang tawag, followers of the way of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Kapatid, habang nakataas po yung ating mga kamay, hingilan tayo ng tawad sa Panginoon. Hallelujah. 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 Patawad, Panginoon. Help us to be obedient, Panginoon. To enter the narrow gate. Hallelujah. Ngayong umaga po, tayo po ay manalangin. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah. Aming Diyos sa masalangit. Ngayong umaga, kami pong muli, ako, Panginoon, ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Patawad, Panginoon, kung merong pride pa rin, kung meron pa rin kasalanan na hindi mabitaw-bitawan, kung may bagahe pa rin ng mga nakaraan na nasa aking puso. Patawad, Panginoon. At Lord, pinapatawad ko rin po yung mga nakasakit sa akin. Baguhin niyo po ang puso kong ito, Panginoon. Tulungan niyo po akong lumakad sa daan na kung saan magdadala sa akin sa buhay na walang hanggan. Banal na Espiritu Santo, samahan niyo po ako sa buhay kong ito. Itong aking dalangin, may pagpapakumbaba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Let me pray for you po. Hallelujah. Panginoon, may sampung muli, ito po ang inyong mga anak, Lord. Nagtaas ng kanilang kamay, lumapit sa iyong banal na trono, Panginoon. Patunay, Lord God, na mahal ka nila. Na Lord, walang compromise sa buhay na ito. We will enter the narrow gate, Lord. Kahit anong hirap, Panginoon. We will obey you. We will love you. We will honor you. We love you, Jesus. Amen and amen and amen. Praise God. Sige po, palakpakan natin si Lord. Ayan. Tensya na po, overtime tayo ng konti. Ayan. And dadako na po tayo sa atin pong announcement.